Bise. Pero Ayan na. kung ito, Epal. Ay, pare-parehas kayong mga epal, ayan, dilaan nyo pare-parehas yung mga sugat ninyo. Napakasakit nito, pero kailangan nyong tanggapin. Hindi nyo kaya mga Duterte. Hindi nyo po kaya ang mga Duterte kasi po ang Duterte legitimate po yung kanilang followings. Lahat ng mga nagko-comment na mga pro PRD, lahat yan may mga muka. Pag tiningnan mo yung mga profile niyan, yung mga social media accounts niyan, 10 years, 15 years. Legit na mga tao yan. Hindi yan katulad ng mga troll armies ninyo. Yung mga troll army ninyo, mga bossing na walang mga muka, walang mga pagkakakilanlan. Pag tinignan mo yung mga Facebook account ng mga nagko-comment ng mga troll, tatatlo ang post, pare-pareho. Oh, yun ang ibig natin sabihin, hindi kayo mga organic. Ay nako, Ray Dino, maraming salamat. Ako rin naman. Oh, ayan. So kayo mga congressman, panoorin ninyo kung paano lumuhod itong inyong amo, pero kulang, hindi sapat ang pagluhod lang. Lumuha ka ng dugo. Ayan, so panoorin natin to, napakaganda nito. Kahapon lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo at walang lamat ang kanyang unity. Oo naman, silang dalawa. Kasi ang unit team, si Inday at saka si Bongbong. Meron kasing mga umiepal na hindi naman talaga kasali. Si Inday at si Bongbong, sila lang yung unit team. Sila lang yung unity. Ibinoto po sila ng tao sa buong Pilipinas. Ayan pong Speaker of the House, huwag kayo maingay ha. Yung Speaker of the House, ang bumoto dyan, yung mga kadistrito lang niya, ilang tao lang yan. So, part siya ng unit team, pero hindi siya malaking parte ng unit team. Speaker of the House lang siya. But it doesn't mean na nanalo ang unity dahil sa kanya. Hindi po. Ano lang yan, abuyong lang yan. Hindi kilala yan. Nakilala lang po yan ngayon dahil siya nang naging Speaker of the House, tapos ayan na, nagkaroon na siya ng kapangyarihan. No? Nagkaroon na siya ng kapangyarihan, ginamit niya yung kapangyarihan niya para makilala siya. Pero mga bossing, tandaan ninyo, hindi importanteng tao yan. Alam nyo ba nung term sharing sa Congress, ang nag-term sharing lang si Cayetano at saka si Velasco. Tatlo dapat sila magta-term sharing, hindi ito nabigyan ng term share. Kasi wala naman to eh. Pinsan lang to ni Marcos, kaya nakilala to. Pero kung hindi pinsan ni Marcos to, wala ito. Baka kaklase ni kaklase ni Franz Castro to sa Ropo. Oo, sabi nga nila kasi sa Pilipinas, popularity po ang labanan dito. Oo, sabi nga nila, Shelson Mix Vlogs, hindi ko nga kilala yan nun, tama. Nakilala lang naman namin yan nung naging Speaker of the House yan at saka dahil pinsan ni Marcos yan eh. Actually, nagkaroon nga ng gulusay ng Yolanda, yung dilubyo sa Yolanda eh. Hindi nga namin nakilala yan. Ang nakilala namin yung pinsan niya eh. Pero yan, hindi namin kilala yan. Nakaraos na't lahat ang ang Tacloban eh. Hindi pa nga nakikilala ng tao yan eh. So, ibig sabihin, itong mamang to, walang bilang to. Nagkaroon lang to ng bilang noong dumikit siya sa kapopularidad ni Inday Sara at ni PBBM. Hindi siya part nung solid na unit. Ang unit team, dadalwa lang yan. Si Inday at saka si lang yan. Si Marcos, dahil yan yung si Inday ang naging representante ng mga DDS worldwide. Si Marcos ang naging representante ng mga loyalista worldwide. Kaya naging unity dahil nagsama yung DDS at saka yung loyalista, ayun, nag-asawa sila. Kaya total yon ng 32 and 31 million na boto. Pinakamalaking boto sa buong Pilipinas, sa history ng eleksyon sa buong Pilipinas. Hindi naman yan nag-unity dahil kay Romualdez. Hindi. Hindi po. Kaya yun natin, baguhin natin yung
Boss Dada, ganyan ang galawan ng mga dilawan. Para sumikat ang pangalan, gagawing ingay, gagawa ng ingay para kumalat ang pangalan. Actually, kung merong ambag si Romualdez sa Uniteam, ang ambag po niyan, ayan, sirain yung Uniteam. Kung may ambag si Romualdez sa pamamalakad ni Marcos, ayun, yung pag-awayin yung mga Duterte at saka Marcos. Kasi yung clan naman ng mga Romualdez, wala naman yun. Ang sikat naman is yung clan ng mga Marcos sa ngayon, na Marcos at saka Duterte. Sino pa bang Romualdez na kilala nyo? Yan lang naman at saka yung kapatid niyang mayor ng Tacloban. Di ba? So wala to. Wala yan. Thank you thank you. So ayan, sige. Play na natin ulit may hidwaan daw. Meron naman talaga. Dinideny niya lang, sinasabi lang niya na wala para magmukha siyang mabait. Kasi Romualdez, ito, yan ang sabi ko nga sa iyo, Romualdez, yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Kasi kung meron ka sanang pangarap na maging presidente ng Pilipinas, ang pinakamagandang kampihan mo, ayan, si Inday Sara kasi sila ngayon yung namamayagpag. Okay, kasi maaaring baka nga yung bulk ng botante ng mga loyalista, baka hindi mo pa makuha eh. Wala kang solid na fan base. Kailangan mo lang tumikit kung kanino para makakuha ka ng boto. Hindi mo kailangan para makakuha ka ng sobrang laking followings. Kailangan mong gumastos ng bonggang-bongga. Ito pong pamilyan to, si Bongbong Marcos, yung pamilya niya, yung 25 years na namuno yung kanilang tatay na maganda nung una, nung huli, sumablay na, nakilala sila dahil doon. Si Inday Sara naman, nakilala sila dahil napakaganda ng Davao, tapos naging magagaling na presidente yung tatay niya. Ikaw, paano ka makikilala ng tao? Ultimong bagyo sa probinsya mo, sabi nila wala ka daw dun. So hindi ka main player. Hindi. Maaaring isa ka sa mga nag-convince kay Inday na tumakbo na vice president at magtandem sila ni Marcos Jr. Pero kumbaga, you're just part of the team. Hindi ka main character dun sa telenovela nila. Ikaw yung kumbaga julalay na gustong maging amo. Ito yung pinakamagandang description, parasite. Alam mo yung parasite, they will just suck on the praise whatever, whether it's blood or energy. Nakikiride ka lang. Kumbaga, nakasakay ka sa sasakyan, si Marcos yung nagdadrive, si Inday Sara yung nasa passenger seat. Ikaw, nandudong ka sa dulo sa may 7-seated na sa pang-7 upuan ka. Hindi ka importante. Kaya paano magkakalamat yung Uniteam? Dahil sa awayan nyo ni Inday? Hindi. Dahil lang sa'yo. Dahil sa pangarap mo, yung pinsan mo, tinabla ka na ngayon. For the longest time, hindi tinatabla to ng pinsan niya eh. Ngayon lang, for the first time, tinabla to ng pinsan niya. Play. Pero ngayon, usap-usapan ng tila hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Ian Cruz. Alam mo kung ba't hindi nagpansinan yan? Pinantaan ko na yan, si Mayor Inday. Sabi ko, crush na crush pa naman kita. Mayor Inday, pag nakita ko na kinilig-kilig ka na naman dyan kay Romualdez, talaga naman, araw-araw, ipi-play ko yan para maalala ng mga tao na kami nakikipaglaban para sa'yo, kami nakikipag-away araw-araw sa social media, sa mga bashers. Araw-araw ka namin pinagtatanggol tapos makukuha ka lang sa buladas niyan. Ayan, tama. Ito yung pinaka pero pangit garapata. Pero ang garapata para siyang parasite. Nakasakay siya sa magandang aso. Tapos sinisip-sip niya ng sinisip-sip yung dugo nun. At hindi mawawala yan kung hindi mo titirisin. Napakagandang niya. Napakagandang analogy niya na. Sige.
we are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin yan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Yan, tinan nyo to. Napakasarap. Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng Panoorin nyo to. bise, pero ang tagpong ito Teka, kakausapin mo ko? Surot ka lang eh. Linta ka lang eh. Garapata ka lang eh. Hindi kita kakausapin, sir. Palakpakan natin si Inday Sara at long last. Nagising na sa katotohanan tong Agila ng Davao. Oy sir, maraming salamat sir ha sa pambili ng 1 kilong bigas. Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. Na-appreciate talaga natin kapag mga kababayan natin dito sa Pilipinas ay nag-e-effort. Nako sir, thank you sa pag-aabala. Kaya siguro hindi niya hinawakan, baka marumi kamay. Siguro nakita niya, bago siya kamayan, baka kumamot sa kung saan yan. Ayan, panoorin natin ulit. Grabe naman, ang sakit naman ng ginawa mo, Inday. Nakikipagbati na sa iyo pero nakakaamoy po. Ang minsan, sabi nga niya, fool me once, shame on me. Mali, fool me once, shame on you. Fool me try, shame on me. Kaya this time, si Inday Sara hindi na nagpabola. Hindi ka nag-i-exist sa akin, Romualdez. Hindi, baka naman sabihin mo, hindi lang ako hindi ko naman siya kinausap. Hindi ko siya kinausap, nagdadasal lang ako nung mga araw na yan, kaya mukha ako nagsasalita. Ayan na. Sabi, syempre nanay, ulit-ulitin natin yan. Ulit-ulitin natin yan. Alam mo, nung una ko napanood to, medyo naawa din ako. Naawa rin ako, suko na eh. Suko na, kumbaga nakataas na yung bandilang puti, pero putya hindi, pasabugan yan. Sige. Ulitin natin ha. Ito. Ulitin natin itong mga 200 times. Nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oy, lumilit na tiyan mo ah. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming nag-request, Zoom. Sige, zoom natin. Sige. Zoom natin. Ayan, ito, para makita nyo. Lalakyan natin para makita nyo. Mayan ang bise. Pero ang tagpong ito Epal, di naman kasali. Ang sakit nun, no? Kasi parang, eto na to eh. Magkakasalubong na kami. Alam mo, Martin Romualdez, sana ang ginawa mo, kunyari, nagtali ka ng sintas ng sapatos. Alam mo nung mga bata tayo, yung aapiran ka ganun, wishy. Ganun, apir. Ay, nabali. Diba? Diligan mo, ay tumubo. Napakahusay. Ulitin natin. Napakaganda. sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito Ay, sorry. Hindi ako nakikipag-usap sa aso. Hindi ako nakikipag-usap sa asong may rabies. Who you? Sabi naman nito ni Dave Tibay, sabi ni sino ba to? Sabi ni M16, wala ba ibang angle? Okay na yan, ikaw naman masyado naman pinapahiya yung tao eh. Ano kaya masasabi niya rito pag sir, mukhang hindi po kayo pinansin ni Inday Sara. Hindi, pinansin niya ako, sabi niya nga lang sa akin mag-text na lang tayo. Ulitin natin. Napakaganda. Di ba ilang araw niyong binubugbog si Inday Sara? Eto, panoorin niyo ulit to. Paulit-ulit kayo mga congressman.
Oh. mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito Sorry. Kunyari ka pa, ha? Sasabihin pa, uy, kamusta ka na? Ulul. Sino ka? Asali. Sino ka ba? Pinsang ka lang naman, di ka naman malakas. Pabuhat ka lang naman. Sinabi na nga, ako ang sinabi na nga, mag-tank ka, mage ka ng mage. Di ba? Ulitin natin. Ang ganda-ganda kasi naman talaga ng tagpo na yan. Romualdez ng lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito Puta, nakakahiya. Martin Romualdez, medyo ka rito, nadali ka ni Inday Sara dito. Hinaghandaan ni Inday Sara to. Alam ni Inday Sara kung gaano ka ka-epal eh. Sabi nito ni Inday, epal to. Ilang beses na ako ginanito nito eh. Meron pang mga pagkakataon, naglalakad kami, tawanan kami ng tawanan eh. Pero deep inside, inis ako sa kanya eh. Kaya lang, magaling mang bola to eh. O kaya nakita mo, bobolahin mo ako, ulul. Mga PI kayo, gusto nyo akong i-impeach, tapos gusto mo ipagplastikan ako sa inyong mga hayop kayo. Ayan. So eto, sino ang nanalo sa awayang ito? Ayan, sugatan, luhaan si Speaker of the House. Nakakahiya to SP, sobra. Nakakahiya tong itong tagpo na ito. Sana SP, hindi mo na lang inano. Ang kapal din naman kasi ng pagmumukha mo, no? Pantakin mo, kinakanaan nyo yung tao tas gusto mo magbatian kayo. Putya, hindi naman yan si Amy Marcos eh. Putya, ibahin nyo mga Duterte, hindi yan mga trapo na katulad nyo. Kapag galit ako sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Di ba? Ulitin natin for the last time, tapos tuloy na natin yung balita. Speaker Martin Romualdez ng lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito pinag-usapan sa social. Sabi ni Martin, sa iba na lang kumamay. Puta Martin, nakamayan mo na kanina yung kinamayan mo ulit. Napakagunggong naman ng galawan mo kasi. Kumbaga, chinichismis mo yung kapitbahay mo tapos gusto mo bati kayo? Gusto mo i-invite ka niya sa bahay niya, invite ka niya sa party niya? Secretary Martin. Secretary tuloy. Speaker of the House Martin. Wala, ginawa mo sa sarili mo yan eh. Sabi ko nga sa inyo, walang magpapahiya sa inyo kundi ang sarili ninyo. By the way, Speaker Martin, hindi ka kailangan ni Inday Sara. Baka si Inday Sara kailangan mo. Sa mga pangarap mo, kakailanganin mo na mayroon Duterte sa tabi mo. Bakit? Kasi kahit dilawan, hindi boboto sa'yo. Kasi yung mga solid na dilawan, Romualdez, putya, alam ng mga yan, nakamag-anak ka nung kinamumuhian nilang mga Marcos eh. So never mong makukuha yung mga dilawan. Siguro yung mga manginan-ngilan, mabobola mo. Pero yung kabuuan ng mga dilawan, they despise the Marcoses. Yung mga nasa taas, yung mga leader-leader, yan, pwedeng kayo-kayo rin magkakasama. Pero yung mga binudol nyo ng mga kabataan na nagpunta dyan sa mga rally-rally ni Leni Robredo, definitely hindi yan mapupunta sa'yo. Never na mapupunta sa'yo because nakadikit ka na sa pangalan ng mga Marcos at kung merong ipinananalangin na mamatay, araw-araw yung mga dilawan na yan ay si Marcos tsaka si PRD. So sir, hindi mo makukuha. At lalong hindi mo rin makukuha yung loyalista. Bakit? Ayaw sa'yo ni Amy. So ngayon, paano na? Si Inday Sara, ayaw na din sa'yo. So ano na? Paano na yung pangarap mo?
Diyan ka na lang sa distrito mo. Kaya mo lang kumuha ng boto dyan sa distrito mo. Pero kung buong Pilipinas, sir, malabo. The way mga nagaganap ngayon, yung nangyayari dyan sa awayan nyo na yun, kasi yan yung sinasabi ni yan yung sinasabi ni Inday Sara eh. Nag-warning na kasi siya sa inyo dati. Noong umalis siya, nag-resign siya sa inyong partido, nag-warning na siya sa inyo noon eh. Huwag nyo kong idamay sa politika ninyo. Ang dami-daming trabaho, ang tagal-tagal pa ng eleksyon. Magtrabaho muna tayo. Eh, tinuloy-tuloy nyo pa rin. Ayan. Pinilit nyong sungkitin. Akala ninyo hindi umiimik eh. Kasi si Inday, yan ang sinasabi natin, hindi pala imik. Pero lately lately si Inday, panay na ang pa-interview Kung sino man ang nag-a-advise kay Inday ngayon na sumagot ng sumagot, maganda yan. Napakaganda niyan. Social media dahil hindi nakitang nagkamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Oh, hindi ko nakita. Sinungaling ka sa laki ng tao na yun, hindi mo makikita. Siguro kung ako. Inday, kung ako, tapos patay ang ilaw, hindi mo ako makikita. Pero kung si Romualdez, ang laking tao nun, nakaputi pa. Tsaka imposibleng hindi mo yun makita. Hindi naman multo yun. Baka sasabihin, titindig ako sa hindi pagkamay ni Inday Sara. I now declare war. Patay kayo dyan. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Di na nakita yun sa social media. Yan ang mga sagutan. Hindi ko napanood. Ato ba siya? Alam mo, Inday, sabihin mo na lang kasi ikaw rin, masyado ka rin nahahawa ka na kay Amy Marcos eh. Sabihin mo, hindi ko talaga siya kinamayan. Kasi ayoko. Gusto nila ako ipa-impeach eh. Ganon. Bakit ako? Hindi ako si Judas. Hindi ako si Judas at lalong hindi at kilala ko mga Judas. Oo, nangyari na yan kay Kristo noon. Hinalikan pa siya ni Judas. Yung pala huhudasin siya. Ayaw ko mangyari sa akin yon. Ayaw ko maipako ako sa krus. Di ba? Ulitin natin ang sagot ni Inday Sara. Ano sagot ni Inday? Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako... Di niya nakita yung social media. Hindi niya sinabing hindi niya nakita si Romualdez. Hala ko, di-deny mo eh. Pag dininay mo yan, Inday, lagot ka. Ilan na nanonood ngayon? 633 sa YouTube, sa Facebook, madami rin. Oh. Total of 712. Naku, babash ka namin. mga comment. Parang sinabi delete man yun ng map. Ito ba yun? Wala ako nakita. Ay, alam mo, it's a clear answer. Wala akong nakita. It means hindi siya nag-e-exist sa akin. Wala siyang kwentang tao, kaya hindi siya dapat pansinin. O kumbaga pag may nakita kang galising aso dyan na mabaho, iiwasan mo yan. Ahusay. Very good, very good. Ayan ang mga Duterte. Yan ang tatak Duterte. At yan. Diyan. Sila lang yan ganyan. Hindi yan pwedeng i-imitate. Magpasalamat ka nga. Hindi ka nasuntok eh. Yung sheriff nga sa Davao, nasuntok eh. Magpasalamat ka. Hindi ka nakwelyohan tapos in-uppercut. Hinihingan namin ang reaksyon si Speaker Romualdez. Ay, hindi na. Pag tinanong yan, sir, at hindi ka pinansin ni Inday Sara? Hindi ko rin naman siya pinansin. Paano kaya niya to sasagutin, no? Paano kaya? Oy, media ha, pilitin nyo makakuha ng sagot kay Speaker Martin, ha? Pilitin nyo makakuha ng sagot kay Speaker Martin. Pero wala pa siyang tugon.
Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Una, nung nagbitiw ang vice bilang chairman ng Lakas CMD matapos tanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka-senior deputy speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano kayo naiisip ni ni BBM pag nakita to? At lalo na si Amy sigurado tuwan-tuwa. Na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency, kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging mitsa pa yan ng mga Hindi, alam mo kasi ginagawa nilang tanga yung tao eh. Ginagawa nilang tanga yung tao by saying na wala kaming problema ang dalawa. Wala kaming problema, we are okay. Sinasaksak nyo nung sinasaksak, okay kayo? Porket hindi sumasagot yung tao, si Inday hindi pala sagot, pero nakita mo sa mga kilos niyan, action speaks louder than words. Wala kang kwentang tao sa kanya, sir. Jojo Agagas, how are you? How are you, my best friend? Oh, malamang. Kaya ngayon, Becca Nature Vlogs. Dahil dyan, nag-usap-usap na naman yung mga congressman, tas may bago na naman silang resolusyon na si PRRD ay ipakulong sa ICC. Dahil dyan, sa ginawa ni Inday Sara, ang pinag-iinitan na naman nila si PRRD. Diyos ko po. Ay, nako, yan kasi ang mahirap. Sabing nangang mainit. Sinubukan mo pa rin mag-swimming sa mainit. Sinabi nangang matapang yung leon. Sinubukan mo pang asar-asarin. Ayan, sugatan ka ngayon. Ang problema, ayan, yung mga kasamahan niya dyan sa kanilang kamara, ayun, dinidilaan yung sugat niya. Ang tawag dun is leaking your wound. Sabi nga nila, pagka may sugat ka, tapos pinadilaan mo daw sa aso, gagaling daw yan. Sino dito naniniwala doon? Na pag may sugat ka, pinadilaan mo sa aso, gagaling. Ganun ang ginagawa nila ngayon. Anat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment umano laban sa anak. Kung ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang anak. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna nang sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Sinong sinungaling sa inyo? Sinong sinungaling? Ikaw o yung pinsan mo? So parang sinasabi mo pa ngayon na sinungaling si BBM. Sinabi na nga ni BBM kahapon na meron talaga eh. Na meron talagang impeachment, kaya nga nagsalita siya na she doesn't deserve it. We don't want her to be impeached. She doesn't deserve it. Sabi we, W-E. So sino yung we? At the fact na sinabi nung pinsan mo yun, ibig sabihin meron. Sino magpaparating sa pinsan mo? Si Franz Castro? Siyempre ikaw. So nagsisinungaling ka, sir, na sinasabi mo na walang planong ipa-impeach. Kinonfirm na ng presidente na meron talaga. Ikaw, sabihin mo, sir, wala talagang niluluto. Sinungaling yung pinsan ko. Sabihin mong ganun. Mahirap yan, sir. Kalokohan yan eh. Sobrang kalokohan. Kasi iba yung inyong statement doon sa nakikita ng tao. Hindi naman tanga-tao eh. Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News. Diba? Palakpakan. Huwag kayo mag-alala. Pag-edit ko nito, ulit-ulitin ko yung mga 200 times para makita ninyo. Kasi kasimple-simple lang naman kasi ng problema. Alam mo, ang naging problema lang kasi Martin Romualdez, ganito meron pa kayong trabaho dyan sa Kamara. Sana nag-focus na lang muna kayo sa Kamara. Sana nag-focus na lang muna kayo sa pagtulong sa mga taong nangangailangan.
O sana ginawa nyo muna yung trabaho nyo na magbalangkas ng mga kapakipakinabang ng mga batas para sa mga tao na nire-representan ninyo. Sana hindi nyo na muna iniisip kasi yung 2025, yung 2028, saka na muna yun. Binoto kayo ng tao for 2022 to 2025. O sana magtrabaho kayo from 2022 to 2025. O wag niyo na munang i-secure yung inyong mga yung inyong mga political bucket list. Yung inyong mga political wants, political needs at yung inyong mga political na mga pangarap sa buhay. Saka na yan, tao muna bago sarili. Dapat kasi ganun, sir. Bayan muna bago sarili. Para hindi napapahiya. O yan, sabi ko nga, sinong gumawa niyan? Ikaw mismo gumawa niyan.